Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ni Alexander habang nakatitig sa kawalan. Nasa opisina siya at naghihintay lang na magsimula ang quarterly management meeting. Nasa kabilang silid lang naman ang boardroom at 2 tao pa ang hinihintay nila. Inangat niya ang kamay at sinipat ang relo. Late na ng 5 minuto ang 2 manager. Katulad ng sinabi niya kay Jade, hindi siya ganun kung makapagpakumbaba sa kanyang mga empleyado. Ang ayaw pa niya sa lahat ay ang nadidelay ang meeting. Ayaw niya ng ganoon dahil para sa kanya, napakahalaga ng oras. Pinindot niya ang extension line ng sekretarya. Bianca, handa na ba ang meeting? Tumikim muna ang babae pero nahuli pa rin niya ang pagkabilisa sa tono nito. Sir? Hindi pa rin kasi dumarating ang 2 managers. Mahinang sambit naman ito. Napabuntong hininga naman siya. Hindi niya naramdaman ang galit. Okay. Sabihin mo sa iba na mag-coffee muna. Hindi ka po galit, sir? Bakit naman ako magagalit? Wala naman, sir. Nasanay lang akong umiinit agad ang ulo nyo kapag hindi nasusunod ang schedule. Ganun pa rin, Bianca. Ayaw kong nalilate. Napakahalaga ng oras para sa akin. At kailangan ko ng explanation nila. You don't sound upset, sir. Hindi ka rin nagtataas ng boses mula pa kanina. Let's say, ayaw kong masira ang mood ko today. Thanks. Itinuon niya ang buong atensyon sa suot ng wedding ring. Gagawin talaga niya ang lahat. Susuyuin niya ng susuyuin ng asawa. Hanggang sa mapunan niya ang pagkukulang at mga pagkakasala niya rito. Then he will propose to her again. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang maliit na kahon. Nasa loob niyon ang singsing na plano niyang ialay kay Jade. Dahil desidido na siyang pakasalan ulit ito. And this time, it will be grand wedding. Gusto niyang malaman ng lahat ng tao na mag-asawa sila ni Jade. Sa ngayon, hindi muna siya magsasalita para maprotektahan din ang asawa. Ayaw niyang bulabugin ang media, ang tahimik na buhay ni Jade, at paratangan ito ng kung ano-ano. Baka kung ano pang kwento ang pagtagpi-tagpiin ng mga tao tungkol sa paglilihim nila sa kanilang tunay na estado. Kapag nakaikasal na silang muli, hindi na pag-uusapan ang nakaraan. O kung maungkat man, ang importante, na itama na niya ang kanyang mga pagkakamali. Jade, aniya na ang singsing na rose gold diamond ring. Rose gold. The same color of the hair clip na ibinigay niya sa nakaraang 10 taon. Hindi na nabubura sa balintataw niya ang imahe ng asawa. At kapag nakikita niya ito, ay napakasaya niya. Mahal na mahal niya ito. Ang pinagsasabi niya noon na hindi mahalaga ang pag-ibig, ay kinain na niya lahat. Hindi niya mapigilan na maisip ang asawa. Sir, pwede na po tayo magsimula. Imporma naman sa kanya ni Bianca. Matapos ang 3 katok sa pintuan. Nakasungaw ang ulo nito sa pintuan. Okay. Maingat niyang ibinalik ang singsing sa kahon at inilagay sa drawer. Pumasok na siya sa boardroom at nagsimulang talakayin ang mga bagay na may kinalaman sa kumpanya. 10 minuto na siyang nagsasalita nang lumapit sa kanya si Bianca at may ibinulong sa kanya. Sabihin mo nga ulit. Nasa office po si Miss Jade. Nagliwanag ang mukha niya. Kanina pa. Bakit hindi mo agad sinabi? Akala ko po sir, hindi kayo pwedeng istorbuhin. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Jade is special. I will always make time for her. Akmang lalabas na siya nang pigilan naman siya ni Bianca. Hindi pa po tapos ang meeting, sir. Take over for me. Nasa sa iyo naman di ba ang slides? I have already discussed this with you before the meeting, so I trust you. You can finish the discussion without me.
Yun lang at tuluyan na siyang lumabas. Inignora niya ang mga nagtatanong na tingin ng mga tao sa loob ng boardroom. "Jade," sambit niya sa pangalan ng asawa. Pagbukas niya ng pintuan ng kanyang opisina. Nakaupo lang ito sa may couch. Tumayo ito na makita siya. "Tapos na ang meeting nyo?" "Yes." Nagsisinungaling pero ngumiti siya rito. "May gusto ka bang inumin o kainin? Ipapakuha ko." Wala. Nandito lang ako para i-deliver ang mga in-order mo sa shop. Dinagdagan ko na ng 2 dahil hindi ko natapos sa petsang napag-usapan natin. Pasensya ka na kung dito ko dinala itong mga... Ito galing kasi ako sa kondo mo pero walang taot kaya dito na ako dumiretso. Napatingin siya sa mesa sa kaniya lang napansin na nakapatong sa ibabaw niyon ang mga hand-painted bags. "Maayos ka bang inasikaso sa lobby?" "Yes. Your employees are very accommodating, Mr. Valiente. Kulang na lang na maglatag sila ng carpet." "Good." Sige, mauna na ako." "Please stay." Agap naman niya rito. "May gagawin pa kasi ako." Napilitan siyang tumango na lang. Pagbukas niya sa pinto, ay ang nalalaking mga mata ng mga manager. At ni Bianca ang tumanbad sa kanila ni Jade. Napataas naman ang kilay niya rito. "Nakikinig ba kayo?" Nagpulasan ang mga ito na tila magnanakaw na nahuli sa akto. Napailing na lang siya. Nagising si Alexander sa mga yabag mula sa labas ng kanyang silid. Hindi naglipat minuto ay binulabog na siya ng mga katok sa pintuan. Alam na niya kung sino ang nasa labas. Hindi pa man ito nagpapakilala. Mahigpit ang security ng building at imposibleng may makapasok sa kondo niya. Maliban na lang kung makapangyarihan ang taong iyon. His father, for example. "Bakit nandito ka pa?" Reklamo niya rito. "You are disrespecting your father. Buksan mo ang pintuang ito at namahambalos kita ng sinturon ko." Napilitan siyang bumangon at buksan ang pintuan. Hindi nag-iisa ang ama niya. Kasama nito si Vander. Nasira agad ang araw niya. "Anong ginagawa niyo rito?" "Si Vander, kapatid mo siya." Gusto sana niyang sabihin, wala siyang kapatid na nang-aahas ng asawa. Akala ba nito ay nakalimutan na niya ang paghalik nito sa asawa niya? Mamamatay at maaaring mabuhay siya muli. Pero hinding-hindi niya makakalimutan ang halik na iginawad nito sa asawa niya. "Huwag mo ngang titigan ng ganyan ang kapatid mo na parang gusto mong patayin." Saway naman sa kanya ng ama. "Marunong ka na rin ba magbasa ngayon ng isipan ng ibang tao pa?" "Alexander, bakit napadalaw kayo pa?" Imbes na sumagot ay inilibot ni Senyor Manuel ang mga mata sa kabuuan ng kanyang silid. Lumapit ito sa tukador at binuksan iyon. He went inside the bathroom and checked the hanging cabinet. Malinis at walang towel at walang toothbrush. "May hinahanap ka ba, Papa? Pwede kong dalhin sa iyo kung anong hinahanap mo." "Tama ang kapatid mo. Hindi kayo nakatira sa iisang bubong ng asawa mo. Wala siyang damit dito. Walang toothbrush. Walang gamit pang babae." Nanigas naman ang katawan niya at matalas ang tinging pinukol niya kay Vander. Na kahit formal ang mukha nito ay alam niyang nagbubunyi ang loob nito. "Pumayag nang akong isama mo si Jade dito sa Maynila dahil akala ko aalagaan mo siya at aayusin mo ang pagsasama ninyo. Pero mukhang bumalik ka na naman sa pagiging buhay binata mo. Wala ka ba talagang planong magbago, ha, Alexander?" "Hindi totoo yan pa." Mariing protesta naman niya. "Isasama ko na pabalik sa San Ignacio si Jade." Matigas na sambit ng kanyang ama. "Hindi mo pwedeng ilayo sa akin ang asawa ko, Papa. Kasal kami ni Jade. At magagawa kong ipawalang bisa ang kasal ninyo. Hindi mo pwedeng gawin yan, Papa." "At bakit hindi?
Mahal ko ang asawa ko. At hindi ako papayag na ilayo mo siya sa akin. Masaya na siya rito. Nahanap niya rito ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Gusto niya ang pagpipinta. At hindi ko pahihintulutang alisin niyo sa kanya ang kaligayahan niya. At alam ko na masayang masaya siya sa ginagawa niya. Pero tapos na ang oras mo, iho. Kumuyom naman ang kamao niya. Kahit na nang umalis ang ama at kapatid niya, ay hindi pa rin siya umaalis sa kinatatayuan. He will have to execute things earlier than the plan. I'm sorry, Jade. Hindi ko sana gustong gawin ito. Ang mga bagay na nakatakda kong gawin para sa'yo. Pero natatakot ako mawala ka sa akin. Sana maunawaan mo ako. Nakita ni Alexander ang mabilis na pagtaliko ni Maying. Pagkapasok niya sa art shop. Pinag-cross niya ang kamay sa dibdib at tinawag ang assistant ni Jade. Maying, tawag niya rito. Pero mababakas ang otoridad sa boses niya. Naligas naman ang likod ng babae at unti-unting umikot papaharap sa kanya. Sir Alexander, o-order po ba ulit kayo ng hand-painted bags? Pumalatak naman siya. Stop acting. Wala ng customer. Alam ko ring wala rito si Jade. Wala po ba? Inimbitahan ni Senior Crisostomo si Jade para kumain sa labas. Napatango naman si Maying at akmang tatalikod ulit. Huwag ka nang tumakas. Nagtatampo ka pa rin ba dahil sa bonus mo na hindi ko ibinigay? Sumimangot naman ito at tumango sa kanya. Bakit naman kasi kita bibigyan ng bonus? Sinakyan mo ang kasinungalingan ni Vander nang sabihin niyang asawa niya si Jade. Sinabi mo pang safe ang sekreto sa'yo. Alam niya dahil nahahak niya ang CCTV files ng art shop. Ayusan na niyang gawin iyon pero gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa asawa niya. Sorry na kasi boss, kakamot-kamot ito sa batok. Pero bumabawi naman ako sa'yo, hindi ba? Kinukulit ko siya tungkol sa'yo. At sinabi mo sa kanya na may crush ka sa akin. Anong klaseng tulong yan ha? And besides, ayaw kong may nagkakakrush sa akin. Maliban sa asawa ko. Maliban kay Jade. Napangisi naman ito. Totoo namang crush kita, sir. Pero buto ako kay Miss Jade. Sinabihan ko kaya siya na pak na pak ang pag-holding hands nyo habang umi-exit kayo ng function room. Tuong gawad parangal. Isa pa boss, kailangan kong sabihin, crush kita, para may dahilan akong banggitin na madalas ang pangalan mo sa kanya. Tinaasan naman siya nito ng kilay. Napailing na lang siya rito. Ang pagkakapasok ni Maying bilang assistant ni Jade ay pilinano niya. Maying used to be one of his bodyguards. May panahon kasing napapadalas ang pagkakatanggap niya ng death threat. Hindi na nakapagtataka dahil isa siya sa mga kilalang tao sa lipunan. Ang tagumpay niya ay kabiguan ng iba, plus the fact that he was never careful with his words. He was always cruel and straightforward. May mga bodyguards pa rin siya hanggang sa ngayon, pero hindi na gaanon karami. Kagaya noon, tumigil na rin naman kasi ang mga death threats. Isa si Maying sa mga dating bodyguards niya. Muli niya itong kinontak at hinire niya ito para magtrabaho para sa asawa niya. Para mabantayan at maprotektahan niya ang asawa niya. Mabuti na lang at maabilidad ito at mabilis itong natanggap kaagad. Alam ni Maying ang estado niya, ang sitwasyon nila ng kanyang asawa at ang mga tao sa buhay nila ni Jade. Kay Maying niya rin pinapaabot ang mga notepads na ipinadidikit niya sa comment wall ng shop. Isinulat niya iyon ng mamalas kung gaano kagaling ang asawa niya sa ginagawa nito. Kaya inirekomenda niya kaagad ang mga gawa nito kay Senyor Crisostomo. Kusa nitong nagustuhan ang mga iyon nang makita nito.
Sarili niya ang tinutukoy niya. Hindi niya agad nakita kung gaano siya kaswerte sa kanyang asawa. Ang kaso nakarating sa kanya na sinabi ni Vander kay Jade na dito raw galing ang mensaheng notepad. Kaya naman nagagalit siya at gustong-gusto niyang suntukin ang kapatid. Nagbigil lang siya. Marami-rami ng atraso sa kanya si Vander. Iniipon niya lang at maniningil siya sa tamang panahon. May iba ako, boss. Ano palang dahilan at napasugod ka rito? Tanong naman ni Mayeng. Mariin naman siya napaungol at minasahe niya ang kanyang ilong. Napapagod na siya sa kanyang ama. Kailangan ko ang tulong mo. Ano yun, boss? Plano nang isama ng ama ko si Jade pabalik sa San Ignacio. Nalaman niya kasing hindi kami nakatira sa iisang bubong ni Jade. Hindi totoo yan, boss. Napakalaki na ng ipinagbago mo. Hindi rin ako papayag na ibalik nila sa San Ignacio si Miss Jade dahil nakikita kong masaya rito si ma'am. Pero kilala ko si Jade. Kahit labag sa loob niya, ay gagawin niya dahil sa utang na loob at respeto niya sa mga magulang ko. Mariin siyang napabuntong hininga. Ibinagsak niya ang sarili paupo at inihilig ang ulo sa sofa. Sabay pikit sa mga mata. Napapagod na siya. Hindi niya gustong gawin ang bagay na kailangan niyang gawin sa asawa. Anong kailangan kong gawin para makatulong, boss? Kailangan kong gawan mo ng paraan na malasing siya. Lalasingin natin si Miss Jade? Yes. Pero bakit, boss? Ano pa ba sa tingin mo? Kailangan ko nang mabuntis siya. Napasinghap naman si Mayeng. Baka mapahama ka, boss. Bahala na. Nakahanda na akong harapin ang konsekwensya sakaling hindi maging pabor sa akin ang kalalabasan ng plano ko. Napabuntong hininga na lang si Mayeng. Sige, boss. Akong bahala sa'yo. Birthday mo ba talaga? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Jade kay Mayeng. Kaka-close lang nila sa shop at nasa receiving area sila. Nagkakape habang inaayos ang mga orders na para i-deliver sa weekend. Oo, ma'am. At hindi ko pa po nararanasang i-celebrate ang birthday ko sa tanang buhay ko, ma'am. Malungkot na wika naman ito. Tinitigan niya si Mayeng. Napapansin niya na kakaiba ang ikinikilos nito. Sa pagkakilala niya rito, hindi ito ang tipong nagpapaawa para manlimos ng simpatya. Kung sasabihin nitong pulis ito, security or bodyguards, ay maniniwala pa siya. Mayeng was always taught. Noong aplikante pa lang niya ito, ay sinasabi nito sa kanya na mag-isa nitong tinataguyod ang pag-aaral, na marami itong pinapasok na part-time job para lang matustusan ang mga bayarin. Kaya naman na-impress siya rito, kaya ito ang pinili niya. Saan mo ba gustong i-celebrate ang birthday mo? Sa Club Oliver, ma'am. Tumaas naman ang kilay niya rito. That place. Alam niyang co-owner doon si Alexander sa naturang lugar. Ang ibang owner naman nito ay ang mga kaibigan nito. Huminga siya ng malalim. No clubbing tonight, Mayeng. May trabaho tayo bukas. Pinagsalikop naman ni Mayeng ang dalawang kamay at halos lumuhod pa sa harapan niya. Please naman, ma'am. Pagbigyan mo na ako kahit ngayon lang. Kahit ito na ang una at huling request ko sa'yo. Bakit gustong-gusto mo sa Oliver Club? Dahil nandun ang crush ko, ma'am. Napailing na lang siya rito. Malaki talaga ang pagkakagusto mo kay Alexander. Paano kung... Napatikhim naman siya. Paano kung malaman mong hindi na pala siya single? Kunwari may asawa na siya, ma'am? Iyan ba ang tinutumbok mo? Tumango naman si Jade. Oo. Kunwari may asawa na siya, anong mararamdaman mo? Kahit may isang dosenang anak pa siya, ma'am, ayos lang sa akin yun. Nasa kanya pa rin ang suporta ko. May tanong din ako sa iyo, ma'am. Kunwari, ikaw, ang asawa. Hindi pa man ito natatapos ang sasabihin, ay nasabid na siya sa sariling laway. Dahil sa nahulihan niyang tanong
ni Maying sa kanya. Okay lang po ba kayo, ma'am? Yes, I'm okay. Sana makalimutan na nito ang sinasabi nito kanina, pero sa malas ay nagpatuloy ito. So ma'am, halimbawa, kunwari lang, kunwari ikaw ang asawa ni Mr. Alexander Valiente. Ilang anak ang gusto mong ibigay sa kanya? Minamasdan naman niya si Maying. Wala naman itong alam sa totoong kaugnayan nila ni Alexander. Hindi naman siguro masama kung isipin niya ang bagay na iyon at sagutin ng totoo ang nasa loob niya. Napabuntong hininga siya. Kung hindi lang siya siguro ni-reject noon ni Alexander at inabando na siya pagkatapos ng kanilang kasal. Ilang anak na kaya ang mayroon sila ngayon? Gusto ko ng malaking pamilya, Maying. Nag-iisang anak lang ako. At madalas kong naiisip noon na siguro mas naging masaya ako kung may kapatid ako. Kaya kung ako ang magdidesisyon, gusto ko ng maraming anak. Sana kambal ang una kong ipagbuntis. Tas gagawa ulit kami ng asawa ko ng 3 pa. Kwento naman niya rito. Nakamasid sa kawalan. Alam ng Diyos kung gaano siya kasabik na magkaroon ng sariling mga anak. Pero posible pa kayang ibigay sa kanya ang mga kahilingan niyang iyon. Kumuyom naman ang mga kamao ni Alexander nang marinig ang boses ng asawa sa kabilang linya. Mabilis na tumawag sa kanya si Maying. Pasekreto nitong pinaririnig sa kanya ang usapan nito at ni Jade. Gusto ko ng malaking pamilya, Maying. Nag-iisang anak lang ako. At madalas kong naiisip noon na siguro mas naging masaya ako kung may mga kapatid ako. Kaya kung ako ang magdidesisyon, gusto ko ng maraming anak. Sana kambal ang una kong ipagbuntis, tas gagawa ulit kami ng asawa ko ng 3 pa. Mariin siyang napapikit at napahaplos siya sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilan ang sakit na kanyang nararamdaman dahil hindi niya naibigay sa asawa niya ang gusto nito. Maayos na pamilya at mga anak. He was too selfish. Iniisip niya lang ang sarili niya noon. Hindi niya man lang iniisip kung ano ang naging saloobin ni Jade. Boss, nandyan ka pa ba? Ang galing ko ano? Pinataob ko lang ang phone ko sa mesa. Narinig mo ba ang sinabi ni Miss Jade? Gusto niya na maraming anak. Mapapalaban ka, boss. Uminom ka ng mga supplements, pampatibay ng tuhod para maayos ang performance. Maying, baka marinig ka ni Jade. Nasa banyo siya, boss. Don't worry. Alright. Punta na kayo rito. We will be at the VIP room. Noted, sir.